Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kay Vice Mayor Dodot at sa ating konseho, sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga kooperatiba. Nasaan po ang mga co-op natin? Sa lungsod ng Pasig, ang mga co-op masisigla. Sa lungsod ng Pasig, ang mga co-op ay hindi lang masigla, kundi mahuhusay ang mga co-op sa lungsod ng Pasig. At nakikita po natin na talagang susi rin ng mga kooperatiba sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng iba't ibang sektor sa ating mahal na lungsod. Kaya sa puntong ito, gusto kong pasalamatan ng host natin na ang CDO of Development Office po ng ating LGU. Papasalamat po tayo sa lahat ng mga tumutulong sa atin mula sa CDA hanggang sa mga kawani natin hanggang sa ating Co-op Development Council o PCCDC. Tama, ano? Kay Chairman Romy and Company, maraming salamat. Napaka-aktibo ngayon ng ating council at hindi lang basta aktibo, kundi napapansin natin na pati yung mga activities nag-level up. Congratulations po at maraming salamat sa lahat ng inyong ginagawa. Nais ko rin pong i-congratulate ang ating mga kasama sa City Health Department at Pasig Nutrition Office, sa lahat ng mga kasama din sa ating City Nutrition Committee. Siyempre, kailangan natin i-special mention ng Regional Awardee na si Ma'am Jenny Lee. Ma'am Jen, congratulations at good luck sa awarding sa finals. Tingin ko sa performance ni Ma'am Jen at lahat ng mga kasama niya ay malakas-lakas ang tsansa natin sa national. Kaya hindi ko naman na kayo babatiin, pero alam niyo na yun. Pero congratulations sa green banner natin at sa iba't ibang award. Ang dami yung plaque na hawak-hawak dyan. Congratulations po. Alam niyo naman na sa Pasig talagang siniseryoso natin ang nutrisyon. Dahil pag kulang ang nutrisyon sa murang edad, ay maapektuhan ng paglaki ng bata, hindi niya maabot ang kanyang buong potensyal. Kaya sa tulong ng ating City Council, sina Consi Boy, nakatutok po dito rin, kailangan talagang pagandahin pa natin. Huwag tayong kampante, huwag tayong makontento na konting award tayo, kundi dapat taon-taon nagle-level up yung nutrition program natin sa lungsod ng Pasig. Muli po, congratulations sa inyo. Sino pa ba mga kailangan nating batiin? Huwag po natin kalimutan ng announcement kanina ng ating Mutya ng Pasig Mega Market. 52 years old na si Mega Market natin. At maraming salamat Sir Joey sa inyong announcement. Kailangan iksian ko na yung mensahe kasi papasok pa sa school si Sir Joey. Sir Joey, baka maliit ka. Iahatid ko ng Kuya Troy mo sa school. Maraming salamat po ulit. May isa lang po akong babanggitin bago tayo mag-adjourn. Kahapon kami ni Consi Pao, sakto, chairperson si Consi Pao ng co-op natin, pero walang kinalaman doon yung ikukwento ko. Kahapon po, nasa Barangay Ugong kami sa Purok 2. Dahil pinresent po namin yung plano natin para sa isang multi-purpose with a new health center para sa Barangay Ugong. Para sa mga taga-Ugong, alam niyo medyo masikip na talaga yung health center natin at yung court sa Purok 2 ay medyo kailangan talagang gawin. Pero imbis na ipaayos lang yung court, gusto natin kung ano yung pangangailangan talaga ng Ugong mula sa office ng PWD, senior, yung basketball court mismo, pero yung pinaka-importante dyan, yung health center. Pero habang nagpe-present kami, napaisip po ako, bakit kaya sa ating lungsod, ngayon ang daming issue patungkol sa infrastruktura mula sa mga flood control, sa nasyonal, hanggang sa iba't iba. Diba? Pag may nakita kang malaking infrastructure, aminin natin o hindi, ano iniisip ng tao, minsan di maganda ang tingin sa gobyerno. Pero pag nag-ikot po tayo sa Pasig, di naman sa pagmamayabang o pagmamalaki pero pwede tayo maging proud. Ang tao nagtitiwala sa atin. Ang tanong, bakit? Ang tanong, bakit? Siguro, kasi bukas na bukas tayo. Yung ginawa natin kahapon sa Barangay Ugong, hindi
hindi pa nagpa-public bidding pero pinakita na natin yung plano, yung budget. Kaya may konting tanong, nasasagot ka agad. At hindi lang po sa basta masagot yung mga tanong, o hindi, pakiramdam ng tao, alam niya kung ano yung nangyayari. Wala nang espasyo para pagdudahan yung pamahalaan kasi alam niya yung nangyayari. Alam nila yung plano, alam nila kung saan kukunin yung pondo, alam nila kung magkano yung project, alam nila yung specifications ng plano. Kaya pag nag-start yung construction, kasama sila sa magbabantay. Katuwang natin ang tao para bantayan ang pamahalaan, para bantayan ang pondo natin. At kaya siguro mataas ang level. Hindi naman mawawala kailanman, hindi naman magiging 100% kailanman ang nasabi tiwala. Siyempre, meron pa rin iba na gagawa ng kwento, gagawan ka ng chismis, ng intriga. Hindi nawawala sa buhay yan, hindi lang sa gobyerno, sa buhay ganyan talaga. Pero makikita natin, mataas ang level ng pagtitiwala ng tao dahil sa mga ginagawa natin na ganitong hakbang. Pati hanggang sa New City Hall natin, na malapit-lapit na ang groundbreaking ng ating New City Hall. Kahit malaki yung project, alam ng tao na pupunta sa tama yung pondo nila. Kasi bukas na bukas tayo. Alam niyo yung New City Hall, bago mag-start yung construction, pati yung bill of quantities, i-release po natin. Alam ng mga engineer, hindi naman pangkaraniwang ginagawa yan sa pamahalaan natin. Pero tayo, extra mile, extra measures tayo para maging transparent, para alam ng tao na nagagamit sa tama ang pondo nila. At hindi lang yung pondo pinag-uusapan natin, kundi alam nila na tama yung pagpaplano, yung pagpoproseso, mula sa pagbabalangkas hanggang implementasyon ng programa. Kaya maraming salamat, siyempre una sa ating City Council, pero pati na rin sa ating mga kawani na sa totoo, hindi madali yung ginagawa natin. Kaya ako lang po siya binabanggit, ang totoong dahilan kung bakit siya binabanggit. Dahil gusto kong pasalamatan ng lahat ng kasama natin. Mula sa Local Finance Committee, hanggang sa mga iba't ibang opisina nito, hanggang sa Engineering Department, City Health Department, ng mga kasama natin sa mga proyekto pang infrastruktura, gaya nung multipurpose natin sa Puruktos. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin magagawa yung gantong estilo ng paggugobyerno kung saan mas nagtitiwala ang tao sa ating pamahalaan. Maraming salamat. Sana tuloy-tuloy lang tayo kahit mahirap. Minsan, nakakaabala ng konti. Kaya mga engineer natin kahapon, pumasok sila Sunday ng umaga, di ba? Para mag-present, para entertain yung tanong ng mga tao. Maraming salamat sa inyo at congratulations sa ating lahat. Yun lang po. Maraming salamat at adjourn na po tayo. Ngayon naman po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Family Week, Proclamation Number 60, Series of 1990. National Tourism Week, Proclamation Number 894, Series of 1996. October 4, Kindness to Animal Day, Proclamation Number 537, Series of 1958. October 5, National Teachers Day, Republic Act Number 10743. Founding Anniversary of the Movie and Television Review and Classification Board, Presidential Decree Number 1986, Series of 1985. Ngayon naman po ay saksihan natin ang paggawad ng parangal. Para po dito, akin pong tinatawagan si Ginoong Junker Bell Reforma, ang Focal Person Nutritionist Dietitian. And so thank you po. Malusog na umaga po sa ating lahat. To our Honorable Mayor, Mayor Vico Soto, our Vice Mayor, Dodot Jaworski, Councilor Boy Raimundo, Councilor Eric Gonzalez, and also City Council, our City Health Officer, Dr. Joseph Panaligan, our department heads, fellow public servant, guests, good morning. Last September 11, the National Nutrition Council recognized the exemplary performance of the LGU in the National Capital Region. Today, I stand here with pride as part of the nutrition section of Pasig City Health Department, which also served as the lead secretariat of Pasig City Nutrition Committee.
I am happy to share that our hard work is being paid off. Presenting the awards received by Pasig City. 1. The 2025 Best Local Nutrition Committee Social Media Account, or the Webby Awards. Given to the Local Nutrition Committee, Social Media Award Crew is able to maintain a well-managed, interactive, and well-managed social media accounts to promote good nutrition. Pasig City sustained its winning streak as grand winner from 2016 to 2025. Next award is the 2025 Best LGU in Infant and Young Child Feeding Program, given demonstrating the outstanding commitment and performance in the exemplary implementation of Infant and Young Child Feeding Program, including the conduct of trainings, adopting the innovation practices established of DOH-certified lactation stations, effective monitoring and enforcement of PO 51, RA 10028, and the operational of or support of Human Milk Bank. Next award is the 2025 Best LGU in Nutrition Promotion for Behavioral Change. Award is given for exemplary in promoting nutrition through the consistent use of social media, the development and dissemination of its own IEC materials on nutrition, and the implementation and innovation project that is effective. Next award is the Best LGU in Nutrition Governance. Should praise strong political will of our mayors as our leader of Pasig City Nutrition Committee. Although we didn't receive the Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award for this year, I would like to recognize Ms. Ernaline De La Cruz for her dedication and effort. You are still a champion. And now, it is my honor to present the Regional Outstanding City Nutrition Action Officer, Ms. Jeneline B. Capalaran. And we are rooting for her as she is a confirmed contender of the National Outstanding Nutrition Action Officer to be evaluated this coming November 6 to 7. The most prestigious award, Pasig City received the second consecutive Green Banner Seal of Compliance, presented by our City Health Officer, Dr. Joseph Panaligan. So this award shows the city's strong commitment to health and nutrition. Let us all continue to be part of the solution for malnutrition. Again, congratulations, Pasigueño. Salamat po, Ginoong Reforma. Ngayon naman po, aking pong tinatawagan ang presensya ni Ginoong Joey Molina mula sa Market Administration Office upang magbigay ng maikling abiso sa nalalapit na anibersaryo ng mutya ng Pasig Mega Mart. Magandang umaga po, Mayor Tito. Magandang umaga po, Vice Dodo. Sa lahat po ng ating mga konsehal, sa lahat po ng ating kawani ng gobyerno. Magandang umaga po. Gusto ko lang sabihin sa lahat na tuwing Oktubre po ay nagaganap ang ating anibersaryo ng ating minamahal na mutya ng Pasig Mega Market. So, ika-51 na po anibersaryo. So, napakasaya. Ang dami na pong nangyayari sa ating palengke, ang ating minamahal na sentro ng ekonomiya. Kaya iniimbita namin kayo sa October 3 po, meron pong program 10 to 12 sa Fountain Area. Ulitin ko po, sa October 3, okay, sa Friday na po ito, sa Fountain Area 10 to 12. So magkakaroon po ng maging palabas, may mga paraffol at cash prizes. At masaya po ang mangyari. So sana po makidalo po kayo, makiisa at makisaya sa atin. October 3 to 5 po, meron po tayong discounts at freebies sa mga karamihan ng mga stalls po sa ating palengke. So muli, iniimbitahan namin po kayo, makiselebrate po kayo sa October po, October 3 sa ating mutya ng Pasig Mega Market. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ginoong Molina. Ngayon po, tinatawag po natin si Ms. Carlene May Games, Project Development Officer 2 mula sa Letio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong tawagin ang mga miyembro ng Pasig City Chamber of Commerce na si Ginang Nora Lacuña at si Ginang Mitch Ballesteros kasama po sa akin.
Sila po ay naririto para bigyan po ng ang ating Honorable Mayor ng isang plaque of appreciation from the Visayas chapter of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magandang araw po sa lahat na Pasigenyo, katulad po namin, mula sa Pasig City Chamber of Commerce at PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magandang araw po sa ating mga lingkod bayan ng Pasig. On behalf of the PCCI, through the PCCI NCR, CSR Committee, meron pong ito-turn over din po na donation para po sa mga naapektuhan din ng bagyo. Bukod pa po dun sa plaque na amin pong i-turn over ngayon. In partnership with the Pasig City Chamber of Commerce and Pasig City Chamber of Commerce and Negros Occidental Chamber of Commerce, Nego CCI members, AFP Reserve Command, WIRD CCA, Women in Response to Emergencies, Disaster, CPRN, Climate Action. We are turning over the relief goods, nandyan po sa parking ngayon, yung military truck, to the residents and affected residents of Pasig City through Mayor Vico Soto today, September 29, 2025, at the temporary Pasig City Hall in Bridgetown, C5. So, kagaya rin po nung kanyang pagiging resource person na na-represent po ni Atty. Diego Santiago in the Visayas Area Business Conference last, I think, July po. We are also acknowledging and giving a plaque of appreciation para po kay Mayor Vico Soto. Kagaya rin po nung aming plaque of appreciation, isasabay na po namin, Mayor, dahil sabay-sabay na rin po ito. Noon pong invitation namin sa kanya ng Mama Ramp event for the Mama Ramp Mothers Pageant for a Cause na nag-support po ang Pasig City Chamber para naman po sa appreciation namin sa kanyang pakikilahok at sa kanyang paglilingkod din po even sa mga mothers ng Pasig. Kung nabalitaan niyo po yan, nasa social media po yan. Nag-award po tayo ng mga mothers at ginawa po natin ang Mothers Pageant for a Cause noong May 28 sa Tanghalan, Pasigenyo. Okay. Miss EVP G. Veloso. So the citation is given to the Honorable Mayor Victor Maria Regis Vico N. Soto with deep gratitude for the meaningful contribution as a resource speaker of the 34th Visayas Area Business Conference, which was held in Tacloban this year. The valuable insights and generous sharing of expertise significantly contributed to empowering the Visayas business community. This was awarded on the 25th of July, 2025 at the Leyte Convention Center. Muli palakpakan po natin